Dahil, sa tingin mo ba, pag sinindihan ko ang dalawang kandila na ito, alin ba sa dalawa ang unang mamamatay? Yung maliit ba o yung malaki? Siyempre yung maliit. Bakit mo nasasabi yung maliit? Kasi yung maliit na yung katawan niya. Yung malaki din. Ganon. So ngayon, ang gagawin natin, para ma-prove natin, mag-experiment tayo, na sindihan natin yung dalawang kandila, Tapos, ipapakita ko sa iyo para makita natin kung sino ang mauna sa kanilang dalawa mamamatay. Sindihan natin sila, tapos anuhin natin sa isang baso, sa loob ng isang baso. Ngayon, ready ka na para sa experiment natin? sige, tatry natin. Para makita natin. Ngayon, unang-unang gawin natin, sindihan natin itong kandila. Tapos, tatakpan natin yan siya ng isang baso. Dalawa sila sa isang baso para makita natin kung sino sa dalawa ang unang mamatay. Kanyan. Paano mo masasabi ate na mas unang mamamatay yung malaki kaysa sa maliit? Kasi ganito yan siya. Yung malaki kasi, maliit lang yung space niya. Dahil unang-una, maliit din yung baso. So ngayon, yung maliit, malaki yung space niya. Tingnan mo naman yung agwat nilang ganyan. So yung pagbuga ng apoy, yung pagbuga niya ng mainit, mas maano siya kasi mataas, maliit lang yung space niya talaga kaysa dito sa isa na parang yung pagbuga ng apoy. Ganun yun. Ay, kaya pala. Napansin mo, tingnan natin uli pag ginanyan, so, mauna talaga mamamatay yung malaki kasi maliit lang yung ng oxygen niya kasi malaki nga siya. So, maliit. Compare naman dun sa maliit na. So, compare dun sa maliit, mas malaki yung ng oxygen kasi maliit nga lang siya. So, kaya ganun na mauna siya talaga mamamatay. Ngayon, na-prove natin na mas malaki talaga yung mauna kaysa maliit. Dahil unang-una, yung baso, maliit din siya, Ay, kaya pala. Ganun yun. Hello! Welcome to the project natin sa P6 ngayon. So, magkakaroon ng experiment sa P6 natin. So, ang project natin ngayon is about sa equilibrium, which is nagkakaroon ng balance ang dalawang objects. Subukan natin mag-balance ng object. So, ang kailangan nating materials para sa experiment na to ay Posporo. So, kailangan natin ng posporo. Gagamitin natin ng posporo para i-balance yung ating kutsara at tinidor na gagamitan sa experiment. Kailangan din natin ng tinidor. Itong tinidor nito, ito yung magsisilbing center of gravity kasama ng kutsarang gagamitin natin mamaya. So, dapat is same ang bigat or sakto lang. Malapit sa eksakto ang bigat ng kutsara at tinidor natin. So, ngayon is kailangan na rin natin ng baso or kahit anong patungan. So, meron tubig ito sa loob para naman pag pinatong natin kutsara natin dito, hindi po matutumba tong baso natin. Kailangan rin natin ng extra na patungan mamaya para malaman natin talaga yung pag-angat ng ating kutsara tindor para sa ating center of gravity experiment. So, ngayon is handa na po ang ating kakailanganin. Experiment time. So, eto ang kakailanganin nating mga tools. So, ngayon, i-combine natin ito or pagsasamahin natin itong kutsara at tinidor sa gitna. So, ngayon, ididikit ko na itong kutsara at tinidor. Yan. So, tutusok lang natin ito. Papasok natin sa gitna yung kutsara para magdugtong ang kutsara at tinidor. Ayan. So, nakikita nyo naman na nakadugtong na ang kutsara at tinidor. Ngayon naman is susubukan natin kung balanse ba yung bigat ng kutsara at tinidor natin. Ayan. So, nakikita ninyo is balance silang dalawa. Nagsiswing sila. Yan.
So ngayon, susunod natin gagawin is papasok natin itong palito ng posporo sa may gitnang bahagi ng ating experiment. Ayan. Susubukan natin kung nasa center na ba ng gravity yung bigat ng dalawang object natin. Ayan. Subukan natin. Okay. So nakita niyo naman na balance na yung ating experiment. Ayan. Ngayon, ang susunod natin gagawin is papatong natin sa ibabaw ng baso itong ating experiment. So, ang gagawin ko ngayon is papatong ko dito sa ibabaw ng baso. So, makikita ninyo na parang lumulutang na po yung ating kutsara at tinidor. Yan po ay dahil sa tinatawag na center of gravity. Yan. Pansinin niyo yung dulo ng posporo. Nakapatong po siya sa ibabaw ng baso. Doon po sa bunganga mismo. Subukan naman natin ipatong ngayon ito sa isa pang patungan, kumbaga yung tinidor, sa dulo ng tinidor. Yan. Okay? So, pansinin nyo mabuti kung ano yung mangyayari. Subukan natin kung mahuhulog ba yung ating kutsara tinidor. Ayan. So, nakikita nyo naman, itataas natin itong tinidor natin. Mapapansin nyo ay sumasama yung ating kutsara tinidor sa balanse ng ating patungan. Ayan. Oops, nahulog. So, ngayon is subukan natin ipakita ulit sa inyo para mas klaro. Ayan. Lalagay natin sa baba yung ating experiment. Lalagyan ng posporo. Then, iaangat natin. Ayan. Iaangat natin ng hinay-hinay. Ayan. Iaangat na natin. Hinay-hinay lang. At, ayan. Tatayo natin ang ating tinidor. Ayan. So, nakikita niya naman na sumasama na yung experiment natin sa balance. Kumbaga, nasa center of gravity yung bigat. Ang papansin niyo is yung bigat is nasa gitna. Kaya, hindi mahuhulog yung ating experiment. Maliban na lang kung talagang out of balance. Okay ba? Okay? Bye-bye.